Coming up next, today is the day of your salvation. The book of Romans says, the good news was promised long ago by God through His prophets. As written in the Holy Scriptures, it is about His Son, our Lord Jesus Christ. As to His humanity, He was born a descendant of David. As to His divine holiness, He was shown with great power to be the Son of God by being raised from death. Through Him, God gave me the privilege of being an apostle for the sake of Christ, in order to lead people of all nations to believe and obey. This also includes you who are in Rome, whom God has called to belong to Jesus Christ. And so I write to all of you in Rome, whom God loves and has called to be His own people. May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. In Jesus' name. And a blessed day to all, and we're happy that we are back here, joining you in your journey with the Lord. And again, we just heard the Word of God. I read the letter of Paul to the Romans, and he tells us that Jesus is really 100% human being. He came from, is a descendant of Abraham and David, and in His divine holiness, He is the Son of God, and the Lord God had proven that really He is the Son of God because He defeated death. He rose from the dead. On that after 3 days, He after His death on that cross, and we're happy that we are here because of Him. He has called us, and the Word of God in the book of John, the Gospel of John, is telling us, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and for those who believe in Him, they will receive life everlasting. Ang everlasting, they receive life everlasting because in their baptism, they receive the Spirit of God, the eternal God, the Holy Spirit, dwells to them, and He is God, and He is the gift of God to us, the Holy Spirit, and He is the Lord of our generation. Sa darating na Pasko, in this Christmas season, nalapit na lang ng December 25, magbibigay na po ang panahon ng Pasko. The Christmas season begins na sa December 25. At yan, pinapakita sa atin ang diwa ng Pasko, na yun pong pagbibigayan. And una pong ang Diyos na Ama, Siya pong nagbigay sa atin ng regalo. At ang regalo sa atin, una pinatawad niya ating kasalanan. At upang makuha yung pong kasalanan sa atin, ayan, dapat may magbayad. May marunong pong mag-ako sa ating kasalanan. Inako niya po, He redeemed us from the punishment of sin. And we know that the punishment of sin, for the wages of sin, is what the book of Romans tells us, that the wages of sin is death, separation from God. Kaya't we thank the Lord for
for sending Jesus Christ to us. Jesus Christ is the gift of God to all humankind, and for those who believe in Him and baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, they will receive that new life, that Spirit from God, and that Spirit will be joined by the Holy Spirit of Jesus, the Holy Spirit of the Father, and He will become the temple of the Holy Spirit. And that is the greatest gift of our Father in heaven to human being. That those who believed in Christ and baptized, they will receive eternal life. They will receive God, the living God. No? Dito sa Pasko, no, we have exchanges. No? May mga exchange gifts. At natanggap po natin, no, ang mga material na bagay. No? At karamihan na material. At ang lahat ng material na bagay ay talagang babalik po yan sa lupa. Ngunit ang Panginoon natin ay nagbigay po sa atin. Buhay ang binigay niya sa atin. Buhay ng Diyos ang ibinigay niya sa atin. At sa pamagitan po ng sakripisyo na ginawa ni Jesus, He was able to give His Holy Spirit to us. No, sa pamagitan ng kanyang sakripisyo, through His passion, death, and resurrection sa 2,000 years ago. At yan ang pinasalamatan natin. Yan po, the greatest gift that the Lord God gave us, sending His Son to us. And again, we receive that eternal life because we believe and baptized. We believe in Christ, Jesus, and tinanggap po natin ang bautismo. Kaya, mga kapatid, ang binigay sa atin ng Diyos ay ang buhay na walang hanggan. Diyos mismo ang tinanggap natin. And again, nariyan po siya sa puso natin. And if we only start believing, no, and read the Testament, nandiyan po sa Testamento ang mga pangako ng Diyos sa atin na nakatanggap ng kaligtasan, nakatanggap po ng Espiritu ng Diyos. Nariyan po, basahin po natin kung ano mga pabor na binigay ng Diyos sa atin. Amen. Nariyan po sa atin, nariyan ng Diyos. And He is our living God who dwells in us. Kaya, pumunta lang po kayo riyan. No? Nang lahat po natin pangailangan na rin sa atin. And we're happy to know that the Lord God gave us that living gift, the Holy Spirit. Can you raise your hands, please? Dear Lord, we thank You for Your love. Thank You for giving us the gift of life. Thank You, Jesus Christ, that really we receive You, we accept You, and we believe in You, that really You lived in us. Thank You, Jesus. You are in us, and we claim that the baptism that we receive will not fail, or just not kung na hindi lang namin wala na magiging wala, no? But we'll have to value the things that You have shared to us. No, open our mind and give us understanding for us to appreciate and live out the blessings that we receive from You, the Holy Spirit. Anoint us, open our mind, and give us understanding so that we could able to enjoy the gift that You gave us. And we pray that, Lord, that with Your Spirit right now in us, touch Your people, bless them, for we believe that where Your presence is, there is healing and deliverance. There is miracle and forgiveness. Thus we claim that in Your presence, that Your presence brings
miracle and healing to your people. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Amen at amen. Ngayon may ginagawa si Brother Nursing at magkasama po tayo ngayon at nagpapasalamat po tayo sa mga kapatid that they really, they are praying for our ministry, our media ministry, and our community. Maraming salamat at maraming salamat na sa mga kapatid dyan sa DPWH, sa kay Ate Perla LaGuardia. Maraming salamat, Sister Cynthia, and we pray for the complete healing of Sister Ilna, ni Pumasino, ang complete healing ni Biding, at sa lahat po natin mga kapatid ni Ann, dyan po sa DPWH, 4th Engineering District. Salamat po sa Team A, kay Sister Tess Mijares, Bardo Sanchez Mijares, sa Mandaluyong Construction Services. Maraming salamat po, supply, ang construction ng supply. Maraming salamat po sa inyo. Sa Byong, sa Chem 7, at sa Bravestone, Sister Jean at Brother Nursing. Maraming salamat sa inyo. Kay Brother Nestor, maraming salamat sa Sir Lorna. At sa lahat pa ng mga kapatid na riyan, alam na alam ng Panginoon ang inyong ginagawa sa amin, sa community. At nagpasalamat ako sa kay 6159, nagpadala po siya ng 500 pesos kahapon. At si 6405, nagpadala po ng 100 pesos. Sa GCash name ni Brother Edwin Daulo. Maraming salamat sa inyo. Ang number po ng GCash ni Brother Edwin ay 0917-898-2910. Sige, kung gusto mo, kumuha ka ng ballpen at papel upang maisulat mo. At uulitin ko maya pagkatapos dito ang GCash account ni Brother Edwin. Ang number niya 097-898-2910. Isa pa, 0917-898-2910. Account name ni Brother Edwin A. Daulo. At ang isa pa, ang 0967-627-8980. Ulitin natin, 0967-627-8980 ni Inday Melanie Jerez. Melanie D. Jerez. Yan. At pwede niyo padala, ang sa mga Inimani Courier, pwede niyo padala, sa makita niyo sa mga pangalan diyan. Kay Inday Melanie, kay Fatima, pwede niyo padala at pwede niyo rin ma-deposito sa bangko, At maraming salamat dahil diyan napatuloy po natin ang mga gawain natin sa naipahayag ang mabuting balita. In Jesus' name, maraming salamat sa inyo. At si Sir Lorraine, maraming salamat sa inyo, ma'am. Maraming salamat sa mga kapatid ngayon diyan po sa abroad. Maraming salamat sa inyo. Good evening sa inyo. May good afternoon. Ganon. May noontime. God bless us all. And we pray for the abundance of life that the Lord God has showered unto you. Kay Sir Elena, maraming salamat sa inyo. Diyan po sa mga kapatid po, diyan sa Canada, diyan din sa US, si Mama Marjo, maraming salamat. Diyan din po sa Australia. Si Brother Alex, si Sir Susan, babalik na diyan, doon sa Australia, sa Melbourne. I-bless po kayo. At of course, dito po sa Southeast Asia. Maraming salamat sa mga kapatid na riyan. And we pray that the Lord's presence will always be with you. Diyan sa Europe, sa Middle East. Maraming salamat na dito, nalaman po namin, maraming pala, Diyan sa Europe, maraming pala ang sumusunod sa atin. Diyan sa US, mga almost, mag-abot more than 3,000 to 4,000. Sa Canada, ganun din ang number. Maraming salamat sa inyo. At
Salamatan natin na may mga kapatid po tayo na talagang tinatangkilik po ito pong ating mga programa na ipahayag ang mabuting balita. I thought, nang makailan, akala ko, ang mga ipinapahayag namin dito in Hiligaynon version, dialect, akala ko ay talagang mayroon ng translation. No? Akala ko, habang ako nagsasalita po ng Hiligaynon, akala ko po na may translation na ng ibang mga languages ng ganon ang akala namin. Ang akala pala namin mali. No? Dahil nang tiningnan nila ay talagang ang mga salita pala na Hiligaynon na sinasalita ko, ano pala? Parang, ano ba? Baliktad pala. Sa sinasalita ko, akala ko, nagsalita na ako ng Chinese o Thailand. Nang pinakinggan namin, baliktad palang sinasalita ko. Ganon. Kaya time will come, if the Lord permits, no? Nang lahat dito, alam ko po na may material na ngayon na kahit nagsasalita po ako ng Tagalog o English, pwede na ma-translate po yan na Espanyol, na Chinese, o anumang lingwahe. Amen. Time will come if the Lord permits, no? He will give us that equipment by the grace of God so that no, our mission to propagate the living word of God will also be understood in some other places na hindi rin po makaintindi ng salita natin. In Jesus' name. O si Grace, ngayon ibigay natin. Grace? Magandang umaga po ngayon sa lahat po ng nakikinig sa radio nila, sa Facebook Live po, at nanonood po sa YouTube po. Magandang umaga din po dyan po sa amin sa Negros, kay Manong Lito sa kanyang pamamahay, sa mga leaders po namin dyan, sa mga elders, at sa mga kasamahan ko din pong youth. Magandang umaga po. At magandang umaga din sa international po, sa buong international. Magandang umaga. At sa lahat po ngayon na nakikinig po sa programang teleradyo, i-bless po kayo ng Panginoon. In Jesus' name, Amen. Yan. Maraming salamat. At, yan. Maraming salamat sa inyo, ha? At, I encourage everyone that you also visit our YouTube account. Our YouTube name, ang Diyos Gugma Network. No? And when you visit our, ang YouTube account natin, please, i-click mo ang subscribe and share our YouTube account, ang Diyos Gugma Network, no? I-share nyo din. O ang account ko din, no? My brother Edwin, no? Sa YouTube. Okay? Please share our YouTube account, ang Diyos Gugma Network, no? And please click, no? Pindutin nyo. Ganon. Ang subscribe. And please also share our YouTube account. At ganon din ang Facebook account natin. Ang Facebook page ni Brother Edwin A. Daulo. Yan. Please i-follow nyo and then i-share. Ganon din ang Diyos Gugma Network, no, sa ating Facebook. Please i-follow nyo and then i-share. At alam po natin na marami po mga testimonies na narinig po natin na when they join our program, they experience the power and the manifestation of the Holy Spirit, and they get held, no? Because of their, they are there, no, listening to the powerful living word of God. O, ibigay po natin sa mga kapatid, ano ba ma-testify nyo? Hinggil sa, ngayon ay halos Pasko na.
Anong binigay ng Panginoon sa inyo? At magandang umaga po sa lahat po ngayon. Ako din po nagpapasalamat po sa Panginoon sa pagtawag at pagpili niya po sa akin. At kung noon po, sa tuwing nagpapasko na po, grabe po talaga yung experience na hindi ko po kilala yung Panginoon noon. Kasi yung kasiyahan ko noon, maliliit lang na bagay. Akala ko makakatanggap lang ako ng regalo. Mapupuno na yung pangangailangan ko. Pero hindi po pala. Nung nakapasok ako ng komunidad, nakita ko yung pinakamalaking regalo. Naintindihan ko na yung Diyos po pala, yung binigay niya po yung bugtong niyang anak. Yun pala yung pinakamalaking regalo na natanggap ko sa buong buhay ko. At nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi pinaintindi niya po ako na hindi lang pala material na bagay yung makakapuno ng pangangailangan ko, kundi pala yung Diyos na buhay na binigay po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. At pinasalamatan ko siya kasi noon, hindi po ako nagdadasal tuwing Pasko kasi akala ko okay na, nakikilala ko yung Panginoon. Pero diyan ko po nakita nung pumasok ako ng komunidad, grabe po pala once manalangin ka nanggaling po sa iyong puso. At tuwing December po, yung gawain ko lang po noon bilang isang bata, nagpapuputok lang po kami. Akala ko po, doon ako masaya. Pero hindi po pala, na once manalangin ka po pala, na galing sa iyong puso, diyan ko po naintindihan, ang halaga po talaga ng Pasko, yung maintindihan mo na binigay ng Diyos yung kanyang bugtong na anak para po sa kaligtasan po natin. At diyan ko po siya pinasalamatan kasi binuksan niya po yung isip ko, binuksan niya yung puso ko sa mga gantong gawain ng Panginoon. Kaya po, pinasalamatan ko po yung Panginoon sa grasya po na tinawag niya po ako at pinili sa kabila po ng lahat din po ng hindi ko po magandang nagawa, lalo na po nang hindi ko po siya kinilala noon na Panginoon, na kine-question ko po siya sa lahat ng bagay. Pero dyan po, grabe po yung pagmamahal ng Panginoon sa akin na binigyan niya po ako ng grasya na makapag-serve po sa Kanya. At isa pong malaking regalo na binigyan niya po talaga ako ng lakas, ng loob na sundin po yung kalooban niya. Kaya pinapasalamatan ko po yung buhay na Diyos. In Jesus' name, Amen. Yan. Pinasalamatan po natin, Panginoon. Dahil kung ayaw niya na makilala po siya ng tao, hindi po natin makilala siya. Yan ang sabi niya. Yan po sabi niya. Yan po sa Mateo, chapter 11, sabi niya na siya po, si Jesus po, ang nagbibigay ng grasya sa atin upang makilala po natin ang Diyos. Pakinggan po natin ito. Ito pong sabi niya, "My Father has given me all things. No one knows the Son except the Father. And no one knows the Father except the Son, and those to whom the Son chooses to reveal Him. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakikilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakikilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." So, kung pinayagan po kayo at makilala ang Diyos, no, it is because nirapat po, no, ng Jesus na matanggap niyo po yung pong kanyang pagpapala. In Jesus' name. You know, in the book of John 17, no, the living word is telling us that knowing the Father and the Son is eternal life. Kaya mapalad po ang mga tao na tinawag ng Diyos at makinig sa kanyang salita. Dahil yan po maraan ng Panginoon na magkaroon po tayo ng pananalig sa Kanya. At ang panampalataya ay sa Kanya ay siya pong magbubukas ng grasya sa atin upang may experience po natin, masumpungan po natin, matagpuan po natin ang buhay na Diyos. And that will be our, the foundation of our faith. And because of that personal knowledge of His goodness, of His greatness, then, ganon, nagkabautismo tayo. And yan ang bautismo
na tinanggap po natin in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit because we believe in Christ Jesus, it brings us into that eternal, that new and everlasting covenant. Tayo po ay nagiging pinili niya na. Tinatawag niya mga tao may covenant sa Kanya. Sa Kanyang bautismo, tinatawag niya the chosen race. Mga hinirang na lipi. Chosen race. Yan ang mga ilang araw na sinasabi natin. Katulad ni si Jesus, siya po is the descendant of Abraham, descendant of David. No, at magsasabi po kayo na ikaw po galing po sa mga lipi ng mga tatalino, ng mamapakumbaba. Dumadaloy po yan, taglay po nila. Ayun po mga katangian na galing po sa kanilang mga lolo at lola. No, mga katangian yan kapag sila po ay nasalipi ng taong ganon, may mabuting kalooban, dumadaloy po yan sa kanila. Ganon yan, no? Yan makita natin sa ugali o kahit sa kanilang mga sa kanila pong mga alimbawa, sa ila pong mga paghahanap ng buhay. Makikita po natin na kung ang mga tao, ang ilang lola at lolo, negosyante, dumadaloy po yan. Kung minsan, ang ilang lola at lolo, meron po silang ganon, mga lahi ng mga doktor, lahi ng mga abogado, talagang dumadaloy po yan. Ganon din, ang ibig ipaywatig o pakilala sa atin ng Diyos na mga binautisuhan ay may lahi, lipi ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Kalahi mo po sa Jesus at pinapakita niya sa atin na kung lahi po kayo ni Jesus, si Jesus ay talagang makita po natin na He is faithful to His Father. He came down here to be like us because He loved the Father. And His faithfulness to God, He showed His faithfulness to God the Father by showing He obeyed the Father's will. Na talagang kahit ang nakakahiyang kamatayan sa krus, na sinunod niyang kagustuhan ng Diyos Ama, na iligtas ang tao sa pamagitan ng kanyang sakripisyo, sa kanyang pasyon. Ganon, ang pasyon niya ay talagang ipinahiya siya, inonsulto, ang lahat ng mga sasama ay binintang sa kanya, kahit wala po siyang kasalanan. At anong ginawa sa kanya? Pinatay po siya. Pinatay siya at pinadala ng krus. Kung ano-ano na lang ang ginagawa sa niya. He was whipped, he was beaten, he received blows, And they even, dinuduraan siya. At ang sabi po ng Biblia, walang isa na gustong makakita ng mukha niya dahil po napaka-ganon. Parang hindi na tao ang kanyang katawan, punong-puno ng talagang dugo, punong-puno ng sugat. Ginawa niya yan dahil yan po ang kagustuhan ng Ama, kung paano po tayo iligtas, kung paano po tayo patawarin ng Diyos Ama, kung paano niya po tayo papagalingin na sa lahat po nating mga karamdaman sa sakit natin. Ganon. Kaya ang sabi po sa sulat ni San Pedro, sa sulat ni Isaiah, na propeta, si Jesus mismo natin, Panginoon, nagsasabi, dinala niya ang lahat po nating sakit. Kinuha niya ang lahat nating sakit at karamdaman. Dinala niya po yan sa krus. Ganon ang totoo. Kaya't kung sino man ngayon may sakit diyan, ano man ang karamdaman mo, papatunayan na Jesus that really Jesus is the Emmanuel. He brought to us here. He bring to us here
the presence of the Lord. And He is the Emmanuel. No, Jesus Christ lives forevermore. He is the same yesterday, today, and forever. And the same Jesus who works miracles now in our time. Kaya kung kayo ngayon ay may mga karamdaman, yan, atin pong tanggapin itong katotohanan na pinagaling na po kayong nandiyon ng Panginoon. Can you raise your hands, please? Father God, we thank you and we do believe that the word of Jesus, no, is truth and is true. And we claim, O Lord, that you said that you have already brought our sickness and diseases to your body, no? 2,000 years ago when you died for our sins. Kaya ngayon, naniwala po kami ngayon, Panginoon, sa inyong presensya, kami po ay kayo naniwala ng lahat na may sakit, nariyan po, nananiwala sa inyo. Kinukuha niyo po ngayon ang kanilang mga sakit, ang kanilang karamdaman. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpagaling mo sa mga may sakit. Sa mga may sakit po diyan sa puso. May mga sakit po diyan, no, sa kanilang mga kaluluwa. May sakit po sa kanilang abdomen. Maraming salamat po, Panginoon Jesus. Maraming salamat. At kami po ay naniwala na sa pamagitan ng iyong sugat at latay, pinagaling niyo na kami. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong papagaling sa amin. Tanggapin lang po ninyo ngayon ang inyong kagalingan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, tanggapin lang ninyo ang iyong kagalingan. In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, amen at amen. Balikan natin si Nico. Dito ko na encounter ang mahal na Panginoon na namdaman ng kanyang presensya at na sa aking pagkilala sa kanya na napuno ng kasiyahan ang aking puso at nabigyan ng ang aking puso ng kagalakan at siya yung nagpuno ng lahat sa akin at sa aking pagkilala sa kanya na siya ang nagpo-provide ng aming pangangailangan at nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi nakita ko, ipinakita ng Panginoon ang mga kasalanan ko na nagawa sa kanya na siya ang Panginoon na mapagmahal, ang Panginoon na siya ang regalo na ibinigay sa akin at siya lang pala ang magpupuno ng lahat ng ating pangangailangan at magpupuno ng ating puso ng kasiyahan at nakita ko ang Panginoon na sa lahat ng mga problema na dumarating sa aking buhay, hindi niya ako pinabayaan at ang aking pamamahay ay siyang nagbigay ng kapayapaan at pagmamahalan at ibinabalik ko ang papuri at pasasalamat sa mahal na Panginoon. In Jesus' holy mighty name, amen. Maraming salamat. Totoo. Si Jesus, siya po ang ating kapayapaan. Siya ang ating kapahingaan. He is our rest. And He is He stays in us. Kaya kung gusto mong hanapin ang lahat ng pangailangan, nariyan po siya sa puso. Basahin po natin, ito pong ating ebanghelyo. The birth of Jesus Christ. This was how the birth of Jesus Christ took place. His mother Mary was engaged to Joseph.
But before they were married, she found out that she was going to have a baby by the Holy Spirit. Joseph was a man who always did what was right. But he did not want to disgrace Mary publicly. So he made plans to break the engagement privately. While he was thinking about this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, descendant of David, do not be afraid to take Mary to be your wife, for it is by the Holy Spirit that she has conceived. She will have a son, and you will name him Jesus, because he will save his people from their sins. Yan. Jesus came to save his people from their sins. That is the very purpose of our Lord Jesus Christ. To save us from our sin. And the scripture says, the consequence of sins, the wages of sin is death. So, baga, He came here to give us life. Amen? Again, for the wages of sin is death. So sa magkatuwid, pumunta po rito ang Panginoon upang bigyan po tayo ng buhay. Yan, to save us from death. Ganon. Yan, pinasalamatan natin. Kung gusto po tayo magkaroon ng buhay, ayan, tanggapin po natin si Jesus. Siya po ang magbibigay po sa atin ng buhay at magparaya po sa atin sa kasalanan. Dahil ang kasalanan, kung nariyan sa atin, yan pong resulta niyaan ay kamatayan. Sin separates us from God. At makikita po natin ang nangyari po to our proto-parent, no? Sina Adan and Eva, when they committed sin, disobeyed God, no? Nakita po natin na namatay sila. The Holy Spirit na separated from them, and they died spiritually. Ganun. The entirety of man, tayo, ang tao, ay may espiritu. Mayroon pong kaluluwa at mayroon pong katawan. But no, when our proto-parents disobeyed God, talagang namatay po. Mayroon pong namatay sa kanila. Ang kanilang espiritu nawala sa kanila. At ang espiritu ng Diyos, ganon. So, makikita po natin, maintindihan po natin, na ang sabi ng Panginoon, let the dead bury their dead. Hayaan niyo mga patay na ilibing ang kanilang patay. Ang ibig sabihin na ang mga tao, they are like robots, no? They have no spiritual life in them. If they have no relation, if they were not baptized in the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, because in that baptism, they entered into that covenant, no? That new and everlasting covenant with God, and the Lord God gave them the gift of eternal life. The Lord God, in their baptism, gave them the Spirit, no, that comes from the Father. Yan, ganon. At that Spirit is joined with the Spirit of the Lord. Kaya, with Jesus Christ, again, in our baptism, the Lord Jesus brings to us, ganon, life everlasting. Maintindihan? Ganon, pasalamatan po natin. At bago yan, na mangyari, dahil ang kasalanan ay siya pong sanhi ng ating kamatayan, pinatawad niya tayo sa ating kasalanan. Again, the wages of sin is death. So dapat makuha mo na yung kasalanan. Dinaig niyang kasalanan na nagdala ng kamatayan sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Tinanggap niya ang ating kamatayan dahil sa ating kasalanan. No? Inako niya ang punishment sa pamagitan ng kanyang kamatayan sa krus. Ganon po tayo kamahal ng Diyos. Ganon. Pagkatapos, nang we entered into that tipan, bagong tipan sa Diyos, binigyan niya na tayo
ng bagong buhay. New life. New life in the Spirit. Ganon. Bigyan niya tayo ng bagong espiritu galing sa langit. And, again, yan po, ang espiritu na yan ay kinaisahan, no, ng espiritu ng Diyos. Kaya, ikaw at ako, ngayon, ay ganon na sa pamagitan ni Jesus, ganon, may buhay na galing sa Diyos. Ganon ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ganon ang ginawa ng Panginoong Hesukristo. Binigyan niya po tayo ng bagong buhay. Ng buhay na walang hanggan. Buhay na galing sa Diyos. Ganon. No? At kinuha niya sa atin ang kamatayan sa pamagitan ng pagpatawad niya sa atin. And the Lord God forgets everything that we done, no? The wrongs that we have done, no? When we repented from our sins, the Lord God forget all of those, no? Kinalimutan niya. At wala ka ng kasalanan, no? Kung ikaw po ay magsisi at lumapit sa Kanya at magpatawad sa nakasala sa inyo, kalimutan ng Panginoon na ikaw po ay nagkasala. And, ganon, you are a new creation. The old self has gone, and this new life, no, begins. Ganon. And with that new life, no, you starts the new life with the Holy Spirit leading in you. And by the word of the living word being fed to us, no, by the Holy Spirit, by the church, by the believers, by the angels. Amen? Ginagawa po yan ng Panginoon sa atin upang while we are journeying, while we are still here on earth, we will be guided, no, by the light of the Holy Spirit, and He will able to use also us, no, as His instrument, not to save His chosen ones. Gagamitin niya tayo. Sana maintindihan po natin at binigyan niya po tayo. Again, we are talking, in these days about the chosen race. Na tayo po hinirang, nalipi ng Diyos, at kapag po ikaw kalipi ng halimbawa, ikaw po kalipi ng mga higante, tingnan niyo, ang ikaw po isang higante, hindi isang pandak. Tama? Hindi isang inano. Pero kung ikaw po kalipi ng inano, no? Hindi po talagang magulat ang lahat ng isang inano, nakaanak ng isang higante. Ganon. Imposible. Amen? Ganon din ang sabi ng Panginoon sa mga lipi ng mga kapalangit. Dapat po tayo po isinilang muli. Dahil dito, no, ang natao, ang isinilang dito sa flesh, no, sa laman, ay laman. At ang isinilang sa espiritu ay espiritu. Maintindihan? Kaya tayo po isinilang na makasalanan. Ganon. Kaya kung ano ang dumadaloy sa sangkatawan, yung pong ang sinful nature nila, kaya mamamatay po sila. They could not able to overcome their sinful nature. Thus, they need Savior. That is why Jesus Christ came here, not to save them, and in order to liberate them from their sinful nature, Christ has to die. No? He has to pour out His blood for our sins. And for those who accepted Him and repented from their sins and enter into that covenant, that new and eternal covenant, the Lord will wipe away, no? Will wash out, will wipe away, no? Will cleanse them from their sins. Kukunin po ng Diyos ang makapangyarihan
na kasalanan sa tao sa pamagitan ng kanilang pagsisisi at pagpatawad at pagpabautismo. Ganon ang mangyari. At bigyan sila ng Espiritu ng Diyos. Yan, ganon na. Yan ang sabi diyan. Ito pong sabi niya. I am telling you the truth, that no one can enter the kingdom of God without being born of water and the Spirit. A person who is born physically of human parents. A person is born physically of human parents, but is born spiritually of the Spirit. Ganon. Kaya, no, tayo, sabi niya, those who receive Jesus Christ, those who believe and receive Jesus Christ as His Savior and Lord, they were given the right to become children of God. No? They become children of God. Yan ang sabi niya, by being born as children of God, God Himself was their Father. They did not become God's children by natural means. That is, by being born as the children of human father. God Himself was their Father. Ganon. Ganon ang question ni Nicodemus. Paano po ako isilang muli dahil matanda na siya? Sabi niya, ikaw po'y guro. No? Ay, hindi mo alam. Sabi niya, ang isinilang sa laman ay laman, at ang isinilang sa espiritu, espiritu. Tayo po'y sa pamagitan ni Jesus, again, binigyan niya po tayo. Tayo po'y may buhay na spiritual because of Jesus. Nariyan po sa inyong Diyos. Amen? That is the greatest gift that the Father of heaven and earth bestowed to those who were baptized. Siya po, yan po ang binigay niya. Diyos mismo. At that is the assurance, no? That is our assurance that we are children of God, that we are citizens of heaven. The Spirit of the Lord is the guarantee that heavens is ours. Amen. The heavens ay atin po yan. Diyan po tayo. We are predestined, no? To be in heaven. If we do and obey and listen to the Word of God. Ganon. Tayo po'y, ganon, ay we are citizens of heaven. Meron po tayong taga-langit, no? Citizens of heaven. Nariyan pong Diyos sa inyo. Kaya you have that grace of doing the will of the Father. May grasya po kayo na marunong po kayo magpatawad. And this is what the Lord wants, no, to establish here. He wanted to have this new system of life, no, dito sa mundo. Gusto niya, anong itong new system of life na gusto ng Panginoon sa atin? Ng buhay ni Kristo. Sundin natin. No? Wala po siyang kasalanan at binintangan. Ngunit hindi po siya gumanti sa mga taong gumagawa sa Kanya. This is what the Lord God wants us. Kung ikaw po ay binibintangan, pinaratangan, at kung ano-ano lang sasabihin sa inyo ng mga kasinungalingan, si Jesus, pinakita po sa atin ng Panginoon, hindi po siya naggaganti. Hindi po siya gumanti. Amen. Pinakita niya rin po sa atin sa buhay po ng babaeng sa John chapter 8 na she was caught, no, in the act of, no, sa adultery, no, and she was brought, no, to the before Jesus Christ, no, and sabi nila, ito po ang babae na ito ay talagang nakita namin, no, talagang in the act of committing adultery. Yan ang sabi niya. Presentar nila sa Panginoon. Ganon. At ang sabi nila, no, ang sabi nila, in our law, no, in our law, Moses commanded
that such a woman must be stoned to death. Yan, kapag, yan, no, yan ang sabi nila. Yan ang kautusan, dapat batuhin hanggang sa mamatay ang mga gaya niya. Ganon. Dahil, ayan, nakita nila ang babaeng ito na nakikipag-apid. Ganon. At ang sabi ng Panginoon sa kanila, sabi niya, dahil yan pong ang sugo ni Moses, na batuhin hanggang mamatay ang tao na nakikipag-apid. Sabi niya, sabi ng Panginoon, those of you, no, who did not commit sins is the first one to throw the stone. At ang sabi po ng Biblia, walang sinuman. At lumayo una mga matatanda hanggang ang mga bata. At the woman who was caught doing adultery was left alone in the front, standing in the front of Jesus. And when Jesus, tumayo si Jesus at tinanong ang babae, nasaan na sila? Ikaw ba'y binato? Sabi niya, hindi. No, hindi. Sabi ni Jesus, na siya lang may-ari na magparusa, na batuin hanggang kamatayan ang babae na nakikipag-apid. Sabi ni Jesus, ako rin ay hindi maghusga sa inyo. Amen? Hindi siya pinatay ni Jesus. No? At sabi niya, at anong ginawa ni Jesus? Tinanggap niyang kasalanan ng babae at pinako niya sa krus. Tinanggap niyang parusa ng kamatayan ng babae at pinatawad niyang babae. Ganon. That is the ways of Jesus Christ. Ganon ang ways ni Jesus Christ. At gusto niya sundin natin. My ways and my thoughts are different from yours. Yan. At gusto niya, ang panalangin ay tinuro niya, that His kingdom, no, that His will, no, on earth, no, will be ang gusto niya na ang kanyang kagustuhan ay mangyayari hindi lang doon sa langit kundi pati dito sa lupa. Kaya gusto niya na gawin natin na tayo lahat ay makasalanan at si Jesus ay ganon, hindi niya inusgahan ng kamatayan ang babae, no? Subalit ang ginawa niya, pinatawad niya. Ganon. Kaya sana makita po natin, no, na the Lord God would like to establish a new system of life. This system na pinakita niya sa atin na huwag tayong humusga at magpatawad in Jesus' name. Ganon. At this new system of life, yan, isa sa mga gusto niya na magpatawad. Ano pa? Na gusto niya rin, no, ng Panginoon na marunong po kayong kung inutangan kayo, sabi niya, kung kayo inutangan, sabi niya, diyan, no, kung gusto mong pagpalain at tawagin na anak ng Diyos, huwag mong isipin na ang bayan. Isipin mo na talagang napatunayan niyo sa inyong sarili, talagang mahal mong Diyos. Amen? Mahal mo ang Diyos. At na may paniwala po kayo sa Kanya, no, sa Kanyang mga salita, na kung magawa mo yan, na kapag nakautang sa imo at, ikaw po'y nakatulog, dahil kapag inutangan po kayo at hindi nakabayad, kung minsan, katulad ng kapatid natin, hindi po raw siya makatulog dahil hindi siya nabayaran. Kaya marami pong ganon na mga, ibig sabihin, marami pong mga karamdaman ang naisilang. Ganon. Kaya yan ang sabi niya, ito pong sabi ng Panginoon sa inyo,
He wanted us again to establish this new system of life. Ano po yan? Sabi niya, give to everyone who asks you for something. And when someone takes what is yours, do not ask for it back. Ganun ang gusto niya. Do for others just what you want them to do for you. Yan. Ang sabi niya pa rito, may sinabi pa siya, na, but I tell you who hear me, love your enemies. Yan ang gusto niya pa. No? This new system of life na tinuturo niya sa atin, hindi niyo kinukundina ang inyong mga kaaway niyo. But do good to those who hate you. Yan ang gusto niya mangyari. No? Bless those who curse you and pray for those who mistreat you. And anyone, sabi niya, kapag sinampal ka sa isang pisngi, iharap mo rin ang kabila. Kapag inagaw ang inyong balabal, ibigay mo pati ang inyong baro. Bigyan mo ang bawat ng hingi sa inyo. At kung may kumuha ng inyong ari-arian, ay huwag mo nang bawiin pa ang mga iyon. Gawin ninyo sa iba ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Kung ang iniibig lamang ninyo ang mga umiibig sa inyo, ano pang gantipalang inyong hihintayin? Kahit ang mga kasalanan ay umiibig din sa mga umiibig sa kanila. At kung ang gagawan lamang ninyo ng mabuti, ang gumagawa sa inyo ng mabuti, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay gumagawa rin nito. Kung ang papahiramin lamang ninyo ay ang mga taong inaasahan ninyong makababayad sa inyo, anong gantimpala ang inyong hihintayin? Kahit ang mga makasalanan ay nagpapahiram din sa mga makasalanan sa pag-asang ang mga ito'y makababayad. Sa halip, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila na mabuti. Magpahiram kayo na hindi umaasa ng anumang kabayaran. Sa gayon, malaking gantimpala ang tatamuhin ninyo. At kayo'y magiging mga anak ng katastasan sapagkat siya'y mabuti sa masasama at sa mga di marunong tumanaw ng utang na loob. Maging mahabagin kayo gaya ng inyong Ama. So this is what the Lord wants, no? Wanted, no? To this new system of life that He wanted to establish here on earth. Ganon. Gusto niya na ang bawat isa ay magiging mahabagin at ganon, na talagang ginagawa mo yan dahil kilala mo siya at ang sabi niya, magkaroon po kayo ng gantipala, no, ng Diyos Ama. In Jesus' name, amen. You know, my brothers and sisters, if you want to mga prayer request, pwede po kayo makatawag dito sa amin. Sa 0967 o ganon, 0985-1820. Ayan. Ulitin natin for your prayer request, 0985-1820-670. 0985-1820-670 o 0985-1820-671. Pwede po kayo makatawag diyan for your counseling. Yan po, may mga counselors po tayo riyan at handa po sa pag-pray-over sa inyo. No? Kung diyan, may sasagot po diyan, no? Sa inyong tawag sa 0985-1820-670. 0985-1820-670 o sa 0985-1820-671. Amen? Ganon, tumawag na kayo at pagpadala po ng request. Meron pong tayong mga counselors diyan. At, it is good to know that you are there.
And we are happy, no, to serve the Lord through you by praying for your needs and praying for your good health. No? Or, if you have that prayer request, just send that prayer request to ulitin natin sa 0985-1820670. 0985-18207, 670 at 0985-1820671. In Jesus' name, amen? Ganun. Maraming salamat sa inyo, ha? At, we are happy. We are happy that you're there. Si Jusel nandiyan ngayon. Si Jenny. Si Tausia. Tausia, no? Tama ba ang aking, ang pag-pronounce ko? Tausia. Yan. Si Cory. Yan. Kapatid po natin, no? Yan. Japanese po kayo, no? Are you Japanese? No? Kasi, no? Maintindihan po bang ating salita? Can you understand, no? Our Tagalog here? Si Tausia Sikori, yan, is what sing. No? And is, ang kanya, parang hapon po siya. Good morning, no? Good morning po. No? Good morning to our brother, no? Sikori. Yeah, we are happy that you're there. And to all our brothers and sisters abroad, no? We are happy that you are, we are happy that you are there, no? Hearing our program. And I know that it is the Holy Spirit, the Spirit of the Father who draws us to come together to listen to His living word. And we know that His living word, if only we will heed to His words, then blessings will come to us. We are always saying that blessings will be ours. It is like a streams, no, of the living water that will flow to us, no, that never goes dry. No, the blessings of the Lord, and victory will come to us like waves that never, no, na talagang diyan sa dalampasigan, na talagang oras-oras na nariyan, segundo-segundo na rin. Tingnan niyo ang alon sa dalampasigan. Yan. No, it rolls on, no, doon sa dalampasigan on the shore, na talagang maya-maya nandiyan ang alon. Ganon ang sabi niya, to those who heed to His words, victory will come, no, like that waves that roll on the shore. In Jesus' name, amen. So, my brothers and sisters, no, as we listen to the gospel of the Lord, yan ang sabi niya, na si Maria Santissima ay nabuntis. At it happens because she accepted the message of the Most High God through Gabriel, no, through the angel, no, si Saint Gabriel, no, the archangel. Tinanggap niya at naglihi po siya. Kanina lang, no, yung pong sabi paglihi, naglihi po siya, na yan po, na in our, sa ating pong mga karanasan dito, nakita po natin, no, na mga babaeng naglihi, na mayroon po siyang gusto, karamihan na makain o makita. Tama? No, o kung mapakinggan. Ganon pala kapag malalaman mo na isang tao ay may dinadala. Ganon. Mga pahiwatig. Katulad ng babae na may buhay pala sa loob ng sinapupunan. Meron po palang ang paglilihi ay isa po palang tanda. No? Na katulad ng babae na may buhay pala na sa loob. Amen. Kung ikaw po'y nagdadalang tao, malalaman mo pala na mayroon pong buhay sa loob nyo dahil sa inyong paglilihi. Ganon. Sana maintindihan. Ganon din sa atin. No? Si Mama Mary, nang tinanggap niyang salita ng Diyos, naglihi po siya. Ganon.
tayo rin po, makikita natin, kung may salita ng Diyos tayo natanggap, maintindihan po natin, ang salita ng Diyos ay nagbibigay, nagdadala po ng buhay ng Diyos sa atin. At makikita po natin ang paglihi po natin. Yan, gusto po natin na makinig sa salita ng Diyos. Gusto po natin na makapunta at magdalo sa simba, sa pagsimba, sa prayer meeting. Gusto po natin magkaroon po ng fellowship. Ganun po, makikita mo, kung ikaw po ay nagdadalang tao, ikaw po ay naglilihi. In Jesus' name. Ganon. Makita po natin, kung minsan ang babae kapag naglihi, no, gusto niyang prutas, na ganon. Kung minsan, ganon. Ganon ang ano niya. You know, ganon ang nangyari sa kanya. Sa atin do po, sa ating paglihi na sa Espiritu, naglihi po tayo ng prutas ng Espiritu Santo. At kung minsan, nagsusuka po kayo, ganon, you wanted to cast out those, no, ng masamang espiritu na rin sa atin. Ganon po, in Jesus' name. Amen? Kaya, you know, naglilipo tayo. When we receive the Word of God, for the Word of God is Spirit and life, now, malalaman mo na may buhay na po diyan sa loob mo. Dahil maglilihi po kayo ng mga prutas ng Espiritu Santo. Maintindihan? Ganon. Ganon, makikita mo. Ang gusto ng daan ng Espiritu sa sinapupunan natin, yung po mga prutas. Prutas. Ganon. At tinuturuan po tayo ng Panginoon in order for us, no, to bear fruits, heavenly fruits, we should have to, you know, ano ba yung ibig ko sabihin? Sabi niya, will be we'll have connection. Kumbaga, no? We will have to connect ourselves by faith to our Lord Jesus Christ, because Jesus Christ, He is the vine and we are His branches. Amen? And if we connect to our Lord Jesus Christ, siya po nagbibigay ng bunga sa atin. Kung hindi po tayo, apart from Him, yan, you know, ay talagang hindi po tayo magbubunga. Kaya we need to be in Christ. We need to be united with Jesus Christ, for He is the vine, and we are the branches. And apart from Him, we can do nothing. Ganon. If we abide in Him, and His words abide in us, ganon, then we will bear fruits. Kaya ang paglilihi po natin ay galing po yan sa ating pong pakinig ng salita ng Diyos. Kinain po natin. Ganon. Pinakinggan at kinain po natin ang salita ng Diyos. We digest it well. Yan, ganon ang salita ng Diyos. At upang magkaroon po yan ng buhay sa atin, we ponder the Word of God. Kaya't may sinasabi, Reader's Digest. So, how we digest the Word of God? Ganon, no? Ganon. Dinadigest mo po yan sa pamagitan ng iyong pagninirindilay. At, ayan, iniisa-isa mo ang mga salita ng Diyos. At tinatanggap mo po yan na talagang totoo diyan po sa inyong kaibuturan. Sana maintindihan natin, no? Again, in union with Him, and if we are, you know, we abide in His words, then we will bear fruits. Fruits of the Holy Spirit. Ganon. At makikita mo na ang inyong paglilihi ay talagang manganganak po yan ng prutas ng Espiritu. Sana maintindihan po natin. Kaya, my brothers and sisters, paano po kayong makalihi kung hindi po tayo makinig? Yan po. Katulad ng babae, ang babae, no? Ang sinapunan ng babae, siya pong Soel.
And the sperm cell of a man is the seed. Amen? So kapag may union po yan, ganon, it will start maglihi ka na. Ganon din sa atin. Our heart ay isang babae, siyang soil. Ang Word of God ay isang sperm of the Holy Spirit. Naintindihan? Kapag tinanggap po ng ating puso, siyang soil, ang sperm of the Spirit, which is the living Word, then diyan na, kapag makikipag-isa sila, tinanggap po ng puso, diyan po magsastart ang paglili. Kaya without the living Word, imposible na pagkaroon po kayo na maglihi po kayo. Maintindihan? Ganon. Thus, kailangan po natin makinig sa salita ng Diyos. Kaya, even, no, ang ating pong pagdiyaan, ang pag-upo at pagkinig ng salita ng Diyos, grasya po yan ng Diyos. Dahil, kung hindi po tayo inakay ng Diyos, na makinig sa kanyang salita, wala pong prutas. Naintindihan? Kaya, yan, grasya. No? Kasama po natin ito ngayon si Grace. No? Grasya ang pangalan. Grasya. So, grasya, ang pagparito, ang pagpakinig po natin sa salita ng Diyos, grasya po yan. Dahil sabi niya, we cannot go, no? We cannot come to Jesus if our Father in heaven did not draw us, no, to listen to Him. So, again, sa inyong, diyan po, kahit nakaupo kayo at nakinig, no, grasya po yan ng Diyos because it is the Father, yan, who let you hear the message to save you. Now, if you let that presence of God stay in you and let that word being sown to you, no, at tinanggap niyo po sa puso, it will start, yan, you will conceive, no, you are like Mary, you will conceive the spiritual ganon life of God. Naintindihan? Kaya pinasalamatan po natin na binigyan niya po tayo ng grasya, no, na to have this radio station, to have this Facebook accounts, to have this YouTube, no, account. Kaya, ayan, tulungan po natin ito, no, tayo po'y magkapit-bisig sa Diyos, Ama at Anak. No, He wanted that all human beings will be saved. That is why tayo po'y magiging instrumento niya dito po sa mundo. Kaya, if you are, kung talagang naniwala po kayo na ito'y po'y pumaraan ng Diyos to save souls, then tayo po'y magiging katuhang. Ganon. Be our partners, no? To propagate the gospel of Jesus. Ito po, isend nyo po sa inyong mga kaibigan. Ito pong Facebook account ni Brother Edwin Daulo. Ito po. Yan, makita nyo po. Yan. Ganon. Yan. Marin nyo, yan pong Facebook account natin, page, Brother Edwin Daulo, and ang Diyos Gugma Network. Ganon. Diyan po sa Facebook po. Yan. Pagkatapos, i-press nyo, no? I-click nyo ang follow. Pagkatapos, ganon. Tayo po'y magiging, ano ba yun tayo? Friends. Pagkatapos, i-share nyo rin ang ginagawa natin. Ganon din ang gawin nyo. Ganon din ang gawin nyo sa YouTube, no? Account natin. Ang YouTube account natin, ito, ang Diyos Gugma Network. Ganon din. Ang i-press nyo dyan ay yung pong subscribe. Okay? I-press yung subscribe. Pagkatapos, i-share nyo din. At alam po natin, no, that the Word of God, no, is not chained. Hindi po inatalian sa anumang oras o panahon. It has power. The living Word is so powerful because it is Jesus. Si Jesus po yan. The Word of God is Jesus. Kaya,
we believe that the Word of God being sown to us has an invasive power. He has power to uproot all the evils from us. And He gives us, He will brings to us new life in the Spirit. At tayo po'y maglilihi. Ganon. Ng mga prutas ng Espiritu. At the new system of life that God wanted to establish here will come through us. Dahil may salita na po tayong tinanggap diyan. At yun pong salita ng Diyos ay siyang ganon, naglilihi ng prutas ng Espiritu. Maintindihan? At again, it is good always to be reminded. Kung wala salita ng Diyos, kung walang salita ng Diyos, na ikaw narinig, ganon ang mangyayari. Hindi po kayo, wala pong paglilihi spiritual. Nagpapasalamat po tayo, kay 0537, nagpadala po ng 200, sa GCash ni Sister Melanie. Sa 6557, nagpadala po ng 2,800. Maraming salamat po sa inyo. Sa 2714, nagpadala po ng 1,200. Sa 7935, nagpadala po ng 500. Ng December 16, ngayon, December 18, 1439, nagpadala po ng 200. Kahapon, wala pa. Ngayon, siguro ikaw. Ang ating po number ngayon dito, nakakatawa, that we are, tayo po'y naging partner to propagate, the gospel of Jesus. We need, partners. We need, logistics in order for us, to propagate, the gospel of Jesus. Alam po natin, this gospel will proliferate, Madali po na talagang makarating, sa buong mundo, sa pamagitan po nito na media. But we need your financial support. We need your prayer. Kaya maraming salamat. Okay? Maraming salamat sa pagpadala niyo at sa pagpadalangin ninyo. And we pray that the time will come that the Lord God will give us equipment, na talagang may mga translator na tayo, upang makarating din ang ating po mga witnessing, mga testimony natin sa mga taong hindi nila maintindihan ang ating salita. In Jesus' name, marating po yan, darating po yan. Dahil marami pong biyayang bibigyan ng Diyos sa atin. We could buy equipments, to upgrade, our system here. In Jesus' name. But first, ito po, ang sistema ng Panginoon, this new system of life, kung narito po yan sa atin, at magbabago po, at tayo po'y marunong po mapakumbaba, marunong po tayong ang compassion. At marunong po tayong we have that grace, to take pity to others. Ganon. Kapag tayo po'y marunong ng ganon, maintindihan po natin yung mga damdamin nila. Ganon. And we share also what we have to them. Then, yan pong gusto ng Diyos sa atin na gawin po natin by sharing goodness to others. Yan po ang gusto ng Diyos. In this new system of life, pakumbaba, mapagbigay. Ganon ang gusto niya, mapagmahal. Ganon yung gusto niya. And ito po, this is the very purpose why we are here. Amen? That we are sowing the words of God upang maglihi po kayo. Maglihi po kayo. In Jesus' name, at you will have to spit out ang mga masasamang espiritu sa atin. And ganon, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa inyo na tinatangkilik nyo ang ating ginagawa rito. At yan po sabi ng 3 John, ang tumatangkilik sa mga gawain ng Diyos, ganon, they will receive, they will be part, ganon, of
they're part ng mga taong gumagawa ng mga gawain para sa Diyos. They will be called partners, no? Ng mga gumagawa na napapaluakin po ang karian ng Diyos. Kayo po'y magiging partners natin. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat sa inyo, ha? Sa mga kapatid na riyan, congratulations sa inyo na kayo rin po'y pinili ng Diyos, inirang upang magiging po katuwang natin na ipahayag ang mabuting balita sa buong mundo. I know that the Lord God will bless you and He will thrive. No, I pray that the Lord God will thrive your businesses. No, He'll bless your family. All this we claim in Jesus' name, and I claim the blessings of the Lord will come to you. No? That the Lord God will bless you and your family, your entire family will bless you. And no, He will rain to you down His blessings. Sa 2025, i-bless niya po kayo. In Jesus' name, at maraming revelation ibibigay niya sa inyo. And I claim that the Lord God will bless every member, no? Sa inyong pamilya. And they will also know God, and they will be used by the Lord, no? In proclaiming the gospel. All this we claim in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Maraming salamat at sa pangalan po ng mga kapatid natin ni si Grace, si Nico, si Tintin, si Bingbing, no? Sino pa? Jennifer, no? Kasi Mary John, maraming salamat sa inyo, ha? At yan, araw-araw, pwede po kayo makapadala ng inyong prayer request dito sa 0985-1820-670 at 0985-1820-671, and magkapadala kayo ng inyong mga GCash, no? Sa kay Sister Melanie Jerez sa 0967-6278980 o sa GCash ni Brother Edwin Daulo sa 0917 ano pa gani? 0917-898-2910 0917-898-2910. Maraming salamat sa inyo. Pagpapalain po tayo ng Diyos, and I claim po tayo ng Diyos, and I claim blessings and healing to you and to your family. Sa pangalan ng Diyos Gugma Community, sa pangalan po ng ating programa, no, ang programa natin today is the day of your salvation. Kasi Brother Edwin na nagsasabi, ang Diyos ay pag-ibig,